Yamaha Mio Aerox 155 S version versus Yamaha NMAX 155 New ABS 2025 model. Bigyan natin ng comparison ngayong araw. Tara! Yamaha Mio Aerox 155 S version versus Yamaha NMAX 155 New ABS 2025 model. Ito po yung ating bibigyan ng comparison ngayong araw. Unahin po natin ito pong Yamaha Mio Aerox 155. Agaw pansin po talaga ito pong napakagandang daytime running light nito pong Yamaha Mio Aerox 155. Mahaba po ito at nahahati po yan sa dalawa. At naka full LED na po ito pong kanyang high beam and low beam. Ang lupit din talaga ng pagkakadesenyo nito pong Yamaha Mio Aerox dahil talagang sharp yung mga edges nito pong kanyang front face cover. At located naman po rito sa bandang ibaba, ito pong kanyang turn signals, naka bulb type po yan. Habang ito naman pong ating Yamaha NMAX 155 New ABS 2025 model, ay malupit yung pagkakadesenyo nito pong kanyang mga ilaw. Dahil dito po sa bandang gitna, gumagamit po ito ng dual projector lights para sa kanyang high beam and low beam. At ito pong kanyang daytime running light para po siyang nanlilisik na mata ng robot. At located naman po rito sa bandang ibaba, ito pong kanyang mga LED na turn signals. At mayroon po itong malapad at mataas na windshield. Habang ito naman pong ating Yamaha Mio Aerox 155, mayroon naman po itong maliit na windshield. Mapunta naman po tayo rito po sa kanilang front suspension. Gumagamit po sila ng traditional na telescopic fork, black color dito po sa ating Yamaha Mio Aerox. Habang ganun din po yung ginagamit nito pong ating Yamaha NMAX 155. At ito po pala ay gumagamit ng single rotor disc brake with single pot caliper na black color. At ito po ay equipped with ABS. Habang ito naman pong ating Yamaha Mio Aerox, gumagamit din po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper along with ABS. So ito pong dalawang unit na ito ay pareho po silang equipped ng ABS, also known as anti-lock braking system. So ang kagandahan naman po niyan, ang ABS ay nakakapagbigay po yan ng smooth na braking power. Kaya talagang safe yan pagdating sa mga sudden stop. Silipin naman po natin yung sukat ng kanilang mga gulong. Ito pong ating Yamaha Mio Aerox 155, may sukat pong kanyang gulong rito sa harapan na 110 by 80-14. At ito po ay naka-cast wheel na black color. Habang ito naman pong ating Yamaha NMAX 155, ang sukat po ng kanyang gulong rito sa harapan ay mayroong sukat na 110 by 70-13. Naka-cast wheel din po ito na black color. Naka-tubeless na po ang dalawang scooter na ito. Mapunta naman po tayo rito po sa kanilang meter panel display. Unahin po natin ito pong Yamaha NMAX 155. Bago na po ito pong kanyang meter panel display. Digital po ito. At dito po sa bandang itaas, nandirito yung kanyang light indicators. At nandirito naman po sa magkabila yung kanyang turn signal indicator. Habang ito naman pong ating Yamaha Mio Aerox 155, ganito po yung style ng kanyang meter panel display. Malaki itong kanyang digital display. At dito po sa magkabila yung kanyang mga light indicators. Mapunta naman po tayo sa kanilang mga button selectors. Ito pong ating Yamaha Mio Aerox, meron po itong menu, high beam and low beam, turn signal selectors at ang kanyang horn. Habang dito naman po sa kabila, meron po itong auto stop start system, hazard button at electric starter. Mapunta naman tayo rito sa Yamaha NMAX 155. Meron po itong menu, high beam and low beam, turn signal selector at ang kanyang horn. The same lang din po sila. Ang pagkakaiba lang yung menu nitong Aerox nandirito sa bandang gilid. Habang ito naman pong ating Yamaha NMAX ay nandirito sa gitna. Habang dito naman po sa kabila, mayroon din po itong auto stop start system, hazard button at electric starter. Pareho lang po sila ng button selector dito po sa ating Yamaha Mio Aerox 155. At ito pong handlebar cover nitong ating NMAX 155 ay combination po pala ito ng black at saka gray. Nagkaroon po siya ng Yamaha logo rito sa bandang gitna. Itim naman po ang handlebar cover nitong ating Yamaha Mio Aerox. Pag-usapan naman po natin itong kanilang mga ignition. Ito pong ating Yamaha NMAX 155, nasa gitna po located ito pong kanyang smart keyless system knob. Included na po rito yung kanyang fuel at set opener. Habang ito naman pong ating Yamaha Mio Aerox 155, nandirito po siya sa right side.
Ito po yung kanyang smart keyless knob. Included na rin po rito yung kanyang fuel at set opener. Yun ang kagandahan dahil more accessible yung kanilang fuel at set opener dahil nga pipindutin mo na lang magbubukas ng mga ito. At ito pong ating Yamaha Mio Aerox 155, equip po pala ito ng Y-Connect or yung Yamaha Motorcycle Connect. Pwede po nating i-connect yung ating mga mobile phones. Pag-usapan naman po natin ito pong kanilang mga front pockets. Unahin po natin ito pong Yamaha NMAX 155. Mayroon po itong 2 front pocket. Dito po sa kanan may door po ito. Pwedeng buksan. Medyo may kalaliman din po ito. At pwede po nating paglagyan ng coins at gloves. Habang dito naman po sa kabila, open po ito at malalim at mataas. Pwede po tayong maglagay rito ng bottled of mineral water, kasyang-kasya. Pwede rin tayong maglagay rito ng mobile phones, etc. At bukod po dyan, meron na din po pala itong integrated na USB Type-C port. Ayan o, naka-Type-C na po yan. So gagamit na lang po kayo dyan ng charging cable. Makakapag-recharge na po kayo ng inyong mga mobile phones at gadgets. Habang ito naman pong ating Yamaha Mio Aerox 155, silipin naman natin ito pong kanyang door. Buksan natin. Pa-slide po ito. So mahirap po yung paglalagay ng coins. Pwedeng malaglag. Yung cellphone, alanganin din. Halos hindi magkasya rito. So, ang pwede lang ilagay rito is yung gloves. At bukod dyan, meron na po siyang integrated na USB charging socket. So, gagamit ka pa po dyan ng car lighter para makapag-recharge po kayo ng inyong gadgets or mobile phones. Unlike po rito sa kabila, USB ready na siya. Naka-Type-C pa. Ayan o, fast charging na po siya. Pag-usapan naman po natin, ito pong kanilang mga fuel tank. Parehas lang po pala ito na located dito sa bandang gitna. Ganun din po, ito pong ating Yamaha Mio Aerox 155. Pagdating naman po sa kanilang mga fuel tank, ito pong ating Yamaha NMAX 155 ay mayroon po itong 7.1 na fuel tank capacity at mayroon naman po itong fuel consumption na 45 km per liter. Habang ito naman pong ating Yamaha Mio Aerox 155 ay mayroon naman po itong 5.5 liters na fuel tank capacity at the same lang din po sila ng fuel consumption na 45 km per liter. So ang gaganda nitong dalawang parehong scooter na ito. Pag-usapan naman po natin ito pong kanilang upuan. Ito pong Yamaha Mio Aerox, ang lapad nitong kanyang upuan at para sa akin ang forma ng kanyang pagkakadesenyo, yung pagkakatahi, naka-heart design po siya. Kaya para sa akin, more attractive po ito pong upuan ng ating Yamaha Mio Aerox 155 na ABS version. Habang ito naman pong ating Yamaha NMAX 155, simple lang itong kanyang upuan. Although malapad naman siya at malambot, black color lang po itong kulay nito pong kanyang seat cover. At ito pong kanyang integrated na grab bar, black color po siya. Dito po humahawak yung ating mga angkas. Habang ito naman pong ating Yamaha Mio Aerox 155, wala po tayong makikita na integrated na grab bar. Dahil nga po, located siya rito sa bandang ilalim. So dito po humahawak yung ating angkas. Dito po sa ilalim ng pairings. Unlike po rito sa Yamaha NMAX na nandirito po siya. Litaw na litaw, kitang-kita natin ito pong kanyang grab bar. At ito pong ating Yamaha Mio Aerox 155, malapad din po. Ito pong kanyang pillion board. At mayroon naman po itong rubber cover on top na anti-slip. Habang ito naman pong ating Yamaha NMAX 155, ang kagandahan po nito bukod sa malawak itong kanyang pillion board, mayroon po itong malawak at mahabang footrest extension na kung saan ay pwede nyo pong i-stretch yung inyong mga paa pagdating po sa mga malalayong biyahe para iwas ngalay. At ito pong Yamaha NMAX 155 ay equip po ito ng side stand engine cut-off switch at chrome color naman po na alloy ito pong kanyang pillion step para sa ating back rider. Habang ito naman pong ating Yamaha Mio Aerox 155 ay equip din po ito ng side stand engine cut-off switch at alloy din po ito pong kanyang pillion step para po sa ating back rider. Silipin naman po natin ito pong kanilang mga tail light. Ito pong ating Yamaha NMAX 155, ang forma po pala nito pong kanyang tail light design. Dito po sa bandang itaas ito pong kanyang mga brake light. Habang nandirito naman po sa bandang ibaba located, ito pong kanyang mga LED na turn signals. At nagkaroon pa po siya rito ng Yamaha logo. Habang ito naman pong ating Yamaha Aerox 155, ganito po yung pagkakadesenyo nito pong kanyang taillight. Maliit lang siya pero full LED na yan. Kaya more visible naman po siya day or night time. Para po siyang nagkaroon ng sungay rito, no? Para po siyang letter M. At located naman po rito sa bandang ibaba na naka-pop up, ito pong kanyang mga bulb type na
turn signals. At pagdating po pala dito po sa mga rear suspension ng scooter na ito pong ating Yamaha NMAX 155 ay equip po pala ito ng dual sub-tank shock absorber. At makikita natin itong bronze color na kanyang canister. Ang kagandahan niyan ay makakapagbigay po yan ng outstanding na bouncing performance. So mas maganda yung laro nito. Habang ito naman pong ating Yamaha Mio Aerox 155 ay equip po ito ng dual shock absorber na standard. Black color naman po ito pong kanyang coil spring. At ito pong kanyang stock pipe is all black po siya, pati itong kanyang heat protection guard. At mayroon naman po itong single exhaust. Habang ito naman pong ating Yamaha NMAX 155, all black din po ito pong kanyang pipe. At mayroon din po itong single exhaust. At ito pong kanyang cooling system, gumagamit po ito ng liquid gold para sa ating Yamaha NMAX 155. Ganon din po, ito pong ating Yamaha Mio Aerox 155. Naka-liquid gold din po yan. Kaya itong dalawang scooter na ito ay pareho po nating maaasahan pagdating po sa mga long rides driving situation. Dumako naman po tayo rito sa kanilang mga engine CVT cover. Silipin natin. Black color po. Ito pong engine CVT cover nito pong ating Yamaha NMAX 155. At may naka-intact naman po dyan na Yamaha. Itim din po yung kulay nito pong kanyang airbox cover. Habang ito naman pong ating Yamaha Mio Aerox 155, the same lang din po sila ng engine design. May naka-intact dyan na Yamaha. At black color din po ito pong kanyang airbox cover. The same po yung disenyo ng kanyang engine. So parehong engine lang po yung kanilang in-apply dito po sa Yamaha NMAX 155 at dito po sa Yamaha Mio Aerox 155. At dito po pala sa side profile nitong Yamaha NMAX, may makikita po tayo rito na NMAX na 3D emblem. Habang ito naman pong ating Yamaha Mio Aerox, dito sa kanyang side profile, ang makikita natin dito is decals. Nakalagay rito is Mio Aerox S. Yung S is meaning to say ABS version. At pagdating po pala sa kanilang mga rear braking system, ito pong ating Yamaha NMAX 155. Ito po pala ay equipped with single rotor disc brake with single pot caliper with ABS. Dahil nga ito pong ating Yamaha NMAX 155, new ABS ay naka dual channel po yan. Meaning to say, mayroon po siyang ABS sa harap at mayroon din pong ABS dito sa likod. Habang ito naman pong ating Yamaha Mio Aerox S version, although may S siya, ABS, pero ito po pala ay naka-single channel lang. So sa harap lang po yung kanyang ABS. Habang dito naman po sa likod, gumagamit po pala ito ng mechanical trailing or ito po yung tinatawag nila na drum brake without ABS. So naka-single channel ABS po. Ito pong ating Yamaha Mio Aerox 155. Habang ito naman pong ating Yamaha NMAX 155 ay naka-dual channel ABS po siya. At pag-usapan naman po natin ang kanilang mga engine specifications. Ang atin pong Yamaha Mio Aerox at Yamaha NMAX ay meron po silang 155 cubic centimeter engine displacement. Naka-single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 4 valve. At pareho po silang nakakapag-provide ng maximum power na 11.3 kW at 8,000 RPM. Ngunit pagdating po sa kanilang mga maximum torque ay meron po silang pagkakaiba. Ang atin pong Yamaha Mio Aerox S version ay meron po itong maximum torque na 13.9 Nm at 6,500 RPM. Habang ang atin naman pong Yamaha NMAX 155 ay mayroon po itong maximum torque na 14.2 Nm at 6,500 RPM. At kung nakukonfuse naman po kayo kung alin ang mas mataas sa dalawa, ito pong ating Yamaha Mio Aerox 155 ay mayroon po itong 790mm na seat height. Ipapakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng reference kung gaano kataas ang scooter na ito para sa 5'6" in height na kagaya ko. Makikita nyo naman, lapat na lapat yung aking paa, kaya more comfortable po ito para sa mga 5'6" in height na kagaya ko. Habang ito naman pong ating Yamaha NMAX 155 ay mayroon po itong 770mm na seat height. Susubukan din nating sakyan para maipakita ko sa inyo yung kanilang height difference. Para po sa mga magtatanong, gaya ng sabi ko, I'm 5'6" in height at makikita nyo naman na talagang lapat na lapat yung ating paa into the ground. Kaya masasabi ko na more comfortable talaga itong dalawang scooter na ito para sa 5'6" in height. At para naman po sa mga magtatanong, sa tingin ko ay kayang-kaya naman po itong i-maneuver na mga 5'3" and above. Kaya huwag kayong mag-alala dahil pasok pa rin sa ating mga Pilipino. At pag-usapan naman po natin ang kanilang mga presyo. Ang atin pong Yamaha Mio Aerox 155 S version ay nagkakahalaga po ito ng 146,000 pesos.
At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 19,800 pesos. At mayroon po itong 6,992 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Habang ito naman pong ating Yamaha NMAX 155 New ABS 2025 model ay nagkakahalaga po ito ng 155,900 pesos. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 26,800 pesos. At mayroon naman po itong 7,141 pesos sa loob po yan ng 3 taon.